Kung sa Pinas, ang mga babae ay strong independent women, ay ibahin ninyo sa ibang mga bansa lalo na sa Middle East. Dahil ang mga babae dun ay walang karapatang magtrabaho. Ihalimbawa na lang natin ang kwento ng babaeng ito. Hindi siyang hawak na armas. Hindi siya sumisigaw sa protesta. Isang simpleng babae lang siya na nagsuot lang ng headscarf at hindi ito nagustuhan ng mga pulis. At dahil dito inaresto si Mahsa Amini ng morality police ng Iran at hindi na siya nakalabas ng buhay. Ang pagkamatay niya ang naging dahilan kaya sumiklab ang mga protesta. Hindi lang laban sa hijab laws, kundi laban na rin sa buong bansa dahil matagal nang nararanasan ng milyon-milyong kababaihan sa iba't ibang bahagi ng Islamic world ang kalupitan. Ang nangyari kay Mahsa ay hindi isang bihirang kaso, paulit-ulit itong nangyayari. Mula Tehran hanggang Kabul hanggang Riyadh, maraming babae ang pinapatahimik, nililimitahan at unti-unting binubura, hindi ng mga dayuhan kundi ng mismong sistemang dapat sanay nagpoprotekta sa kanila. At hindi lang ito usapin ng human rights, ito rin ay tungkol sa pagbagsak ng lipunan. At kapag pinagmamalupitan ng isang bansa o leader ang kalahati ng sarili nitong populasyon ay hindi lang potensyal ang nawawala, kundi kasama dito ang kinabukasan. Sa video na ito pag-uusapan natin kung bakit ang pang-aabuso sa kababaihan ay nagiging isa sa pinaka nakakasirang problema sa loob mismo ng Islamic world. At malalaman mo din dito kung bakit magiging dahilan ito kung bakit babagsak ang mga bansa. Hindi ito kwento ng isang babae lang sa isang bansa, kundi isa na itong malaking problema na nangyayari sa iba't ibang lugar sa mundo. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa ngayon, daan-daang milyong kababaihan ang nabubuhay sa ilalim ng mga sistemang kontrolado ang bawat galaw nila. Kung ano ang isusuot nila, saan sila pupunta, sino ang papakasalan nila, kung pwede ba silang magtrabaho, kung pwede ba silang mag-aral, kung pwede ba silang lumabas ng bahay nang walang pahintulot ng isang lalaki. Sa Iran, umiikot ang morality police sa kalsada para hulihin ang mga babaeng hindi maayos ang suot ayon sa kanila. Kinukuha nila ang mga babae, isinasakay sa van at dinadala sa mga detention center. Marami ang binubugbog at minsan tulad ng nangyari kay Mahsa Amini. May namamatay tapos nagsisinungaling ang mga autoridad kung paano ito nangyari. Sa Afghanistan, nakatayo ang mga armadong Taliban sa harap ng mga paaralan, pinipigilan ang mga batang babae na gusto lang mag-aral lampas 6th grade. Para sa kanila, krimen ang edukasyon ng babae. Ang mga lalaking ito, na marami ay halos hindi nakapag-aral, ang nagsasabi na delikado raw ang isip ng babae. Sa ilang bahagi ng Pakistan, Yemen, at kahit sa mga bansang tinatawag na moderate tulad ng Jordan, may mga ama at kapatid na pumapatay sa sarili nilang anak at kapatid na babae. At ano ang tawag nila rito? Honor. Sa korte, madalas magaan ang parusa. Minsan wala pa nga. Nakakagulat ang dami ng kaso. Hindi tumitigil ang karahasan. At halos pareho lagi ang dahilan. Pinoprotektahan daw ang kultura, ang relihiyon at ang tradisyon. Pero narito ang totoo na ayaw nilang tanggapin. Wala silang pinoprotektahan. Unti-unti nilang sinisira ang lahat. Kapag pinatahimik mo ang kalahati ng iyong populasyon, hindi lang boses ang nawawala. Nawawala ang mga doktor na sanay nakapagpagaling ng sakit. Nawawala ang mga engineer na sanay nakapagpatayo ng mga gusali at kalsada. Nawawala ang mga teacher na sanay nagturo sa susunod na henerasyon. Nawawala ang mga negosyante na sanay lumikha ng trabaho. Nawawala ang mga ina na sanay nagpalaki ng mga anak na marunong gumalang sa babae. Sa madaling salita, nawawala ang kinabukasan. At may kapalit ang pagkawala na iyon. Binabayaran ito ngayon sa kahirapan, kaguluhan at unti-unting pagbagsak ng lipunan. Tingnan natin ang pera dahil walang mas malinaw na nagpapakita kung gaano kalala ang systematic na pang-aabuso sa kababaihan kundi ang epekto nito sa ekonomiya. Ang Middle East at North Africa ang may pinakamababang bilang ng mga babaeng may trabaho sa buong mundo. Noong 2022, ayon sa World Bank, 19% lang ng mga babaeng nasa tamang edad para magtrabaho ang may trabaho o kahit man lang naghahanap ng trabaho. Kung titingnan ang buong mundo, ang average ng mga babaeng may trabaho ay nasa 48%. Ibig sabihin, doble ito kumpara sa nakakamit ng Middle East. At sa ilang bansa, mas malala pa ang sitwasyon. Sa Egypt, nasa 15% lang. Sa Iraq, bumabagsak pa sa 11%. At sa Jordan, kahit halos 100% ang literacy rate ng kababaihan.
ang female labor participation ay nakatigil pa rin sa 15% lang. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin ng mga numerong ito. Isipin mo ang isang kalsada sa Cairo o sa Baghdad. Sa bawat 5 babaeng makikita mo, 4 sa kanila ay wala sa formal economy. Hindi dahil kulang sila sa talino, hindi dahil kulang sila sa kakayahan, kundi dahil may mga batas, kaugalian at mga nagpapatupad ng kapangyarihan na nagpasya na ang babae ay dapat manatiling hindi nakikita at walang halaga pagdating sa pera. Ano ang resulta nito? Buong mga bansa na parang kalahati lang ang gumagana. Mga ekonomiyang sinakal ng ideolohiya. At mas lalong lumalabas ang problema kapag tiningnan ang unemployment. Sa mga Arab women na sinusubukan talagang pumasok sa workforce, ang unemployment rate ay umaabot sa 42.5%, 3 beses na mas mataas kumpara sa global average para sa kababaihan. Pero wala nang mas grabe pa kaysa sa nangyari sa Afghanistan. Noong kinuha ng Taliban ang kapangyarihan noong August 2021, hindi lang sila nagpalit ng gobyerno. Naglunsad sila ng isang direktang digmaan laban sa kabuhayan ng kababaihan. Ipinagbawal ang mga babae sa karamihan ng trabaho. Isinara ang mga negosyo at sinabihan ng kalahati ng populasyon na parang wala na silang karapatang magpakita sa publiko. Ayon sa United Nations Development Program, ang pagbabawal sa kababaihan na magtrabaho ay nag-aalis sa Afghanistan ng $1 billion taon-taon. Iyan ay 5% ng buong GDP ng bansa. Naglalaho taon-taon. Isinasakripisyo para sa extremism habang milyon-milyong Afghan ang nagugutom. Pero mas lalong lumalala ang sitwasyon. Ayon sa UNICEF, ang pagpigil sa mga Afghan girls na pumasok sa secondary school ay nagkakahalaga ng karagdagang 2.5% ng annual GDP ng bansa. Kung ang 3 milyon na batang babaeng ito ay pinayagang tapusin ang pag-aaral at kalaunan ay magtrabaho, maaari sana silang mag-ambag ng hindi bababa sa $5.4 billion sa ekonomiya ng Afghanistan. Pero sa halip nananatili silang nasa bahay, taon-taon. Pinapanood ang unti-unting pagkawala ng kanilang kinabukasan. Umaasa sa isang kalayaang baka hindi na dumating. At tandaan, isa na ang Afghanistan sa pinakamahirap na bansa sa mundo kahit bago pa ang lahat ng ito. Ngayon 2/3 ng populasyon ay nangangailangan ng emergency humanitarian assistance para lang mabuhay. Halos 97% ng mga Afghan ang nasa panganib na bumagsak sa ilalim ng poverty line. May mga batang ibinebenta na ng mga desperadong pamilya. At ano ang sagot ng Taliban sa ganitong trahedya? Mas maraming pagbabawal, mas maraming pagsasara ng pinto, mas mahigpit na pagkakasakal. Pero ito ang pinaka nakakagalit sa lahat. May malinaw tayong ebidensya, hindi mapapabulaanan, na ang kabaligtaran na paraan ay talagang gumagana. Tingnan mo ang Bangladesh, isang bansang may Muslim majority na pumili ng ibang direksyon. Nag-invest sila ng malaki sa edukasyon ng mga babae. Binuksan nila ang mga oportunidad sa trabaho. At malinaw ang resulta. Ang female labor participation ay tumaas mula 10% noong 2003 hanggang mahigit 36% pagsapit ng 2016. Sumabog ang ekonomiya, 6 to 7% na paglago bawat taon. Bumagsak ang poverty rate. Ang Bangladesh ay naging isa sa pinakamagandang success stories sa developing world. Ngayon ikumpara mo yan sa Pakistan. Halos pareho ng populasyon, halos pareho ng resources. Pero pinanatiling nasa gilid ang mga kababaihan. Ang female workforce participation ay nanatili lang sa paligid ng 22%. At ang ekonomiya, mahina, pabago-bago. Walang direksyon. Sa kabila nito, kahit ang Saudi Arabia, ang bansang dati ay bawal magmaneho ang babae at kailangan pa ng pahintulot ng lalaki para sa halos lahat ay natutunan na ito. Sa ilalim ng programang Vision 2030, malakas ang itinulak ng gobyerno para mapasok ng mga babae ang workforce. Bumilis ang pagbabago. Ang female labor participation ay umakyat mula humigit kumulang 20% hanggang lampas 36% pagsapit ng late 2024. Ngayon ang mga babaeng Saudi ay nagtatrabaho bilang engineers, financiers, police officers at entrepreneurs. At malinaw ang sinasabi ng gobyerno. Ang pagbibigay lakas sa kababaihan ay hindi lang tungkol sa karapatan. Kailangan ito para mabuhay ang ekonomiya at para hindi lang umasa sa langis. Kaya malinaw na malinaw ang ebidensya. Hindi na ito usapin ng opinyon. Simple lang ang math.
Ang mga bansang isinama ang kababaihan ay umaangat. Ang mga bansang itinaboy sila palabas ay unti-unting bumabagsak. At gayon man sa Afghanistan, sa Iran at sa marami pang lugar, tuloy pa rin ang pang-aapi. Dumarami ang bawal, lumalakas ang karahasan. At dito pumapasok ang isang nakakatakot na tanong. Kung ganito nakalala ang pinsala sa ekonomiya ngayon, ano na ang ginagawa nito sa susunod na henerasyon? Ano ang mangyayari sa mga lipunang hindi lang umaapi sa kababaihan ngayon, kundi sinisira mismo ang anumang tsansa ng progreso bukas? Ang sagot dito ay dapat hindi ka patulugin sa gabi. Ang Afghanistan ay nakagawa ng isang bagay na dapat ikatakot ng buong mundo. Ito na ngayon ang nag-iisang bansa sa Earth, iisa lang sa 195 nations, na opisyal na nagbabawal sa mga batang babae na pumasok sa secondary education. Hindi pinabayaan, hindi kinulang sa pondo. Ipinagbawal illegal, krimen. Pagsapit ng 2024, may 1.4 million na Afghan girls na dapat sana ay nasa middle school or high school. Pero sa halip nakakulong sila sa loob ng bahay. Kinuha ang mga libro nila, isinara at nilagyan ng kandado ang mga paaralan. Tinakot ang mga guro para manahimik o tumakas palabas ng bansa. At ang kanilang mga isipan, matalino, mausisa, gutom sa kaalaman, ay sinasayang ng sadya paulit-ulit walang awa. Ang epekto nito ay kumakalat sa buong lipunan na parang domino na dahan-dahang bumabagsak. Sumabog ang child marriage. Bago makuha ng Taliban ang kapangyarihan, ipinapakita ng mga pag-aaral na humigit kumulang 28% ng Afghan girls ay ikinakasal bago mag-18. Grabe na yun noon. Pero pagsapit ng 2023, natuklasan ng mga lokal na research group na 70% ng mga kabataang babae na sinurvey ay personal na may kilalang pinilit ikasal bago maging adulto. 70%. Dahil hindi na mapag-aral ang mga anak, ibinebenta na lang sila ng ilang pamilya sa pinakamataas na bidder. At kasabay nito gumuho rin ang healthcare system. Dahil ipinagbawal ang kababaihan sa mga university, mabilis na nauubusan ang Afghanistan ng mga babaeng doktor, nurse at midwife. At kapag nawala ang mga babaeng ito, sino ang gagamot sa mga babae at bata? Ito ang tunay na tanong na ayaw sagutin ng mga rehimeng ito. Sa isang lipunan na sobrang konserbatibo, kung saan madalas ay hindi pwedeng suriin ng mga lalaking doktor ang mga babaeng pasyente dahil sa religious restrictions, nagiging imposible at delikado ang sitwasyon. May mga babaeng may sakit na kaya sanang gamutin, pero namamatay dahil walang pinapayagang gumamot sa kanila. Tumataas ang maternal mortality rate. May mga sanggol na namamatay sa panganganak na sana'y normal lang kung may tamang tulong medikal. At noong December 2024, naglabas ang Taliban ng isang utos na nagbabawal sa mga babae na mag-aral ng medicine o maging midwife. Isinara nito ang isa sa mga huling pintuan na bukas pa sana. Hindi lang nila ipinagkakait ang edukasyon sa mga babae. Sinasadya nilang bumuo ng isang sakunang tatama sa maraming henerasyon. Sa loob ng maraming dekada, baka pati mga susunod pang siglo. At kahit ang Afghanistan ang pinakagrabing halimbawa, hindi ito nag-iisa. Sa Iran, mahigit 4 decades nang unti-unting nililimitahan ng theocratic regime kung ano ang pwedeng aralin ng mga babae. Saan sila pwedeng magtrabaho, paano sila dapat manamit, at kung may lugar ba sila sa pampublikong espasyo. May mga university na nagbabawal sa mga babae sa napakaraming academic majors. May mahigpit na dress code sa mga campus at ang parusa ay suspension o expulsion. Habang tumatagal, mas nagiging advanced ang surveillance ng estado. May facial recognition cameras. May AI-powered monitoring apps. May mga informant network na ginagawang magkakalaban ng magkakapitbahay. Pero marahil walang iisang pangyayari ang mas malinaw na nagpapakita kung gaano kabaliw ang obsession na kontrolin ang kababaihan kaysa sa nangyari sa Mecca noong March 2002. May sunog na sumiklab sa isang girls' school. Mabilis kumalat ang apoy. Ang mga estudyante, mga teenage girls na takot ay sinubukang tumakas para iligtas ang sarili nilang buhay. Pero hinarangan ng religious police ang mga exit. Bakit? Dahil ang mga bata ay hindi suot ang mandatory black abaya at headscarf. Hindi raw sila maayos ang suot. Sa baluktot na luhikan ng mutawa, ang religious enforcers ng Saudi Arabia, mas mabuti raw na masunog ng buhay ang mga bata kaysa makita sila sa publiko na hindi tama ang damit. 14 na batang babae ang namatay noong araw na yun. 14 na bata. Hindi dahil sa aksidente, hindi dahil sa kakulangan ng oras, kundi dahil sa pulisya. Pinatay hindi ng apoy, kundi ng fanaticism.
Inalay ang buhay nila dahil mas mahalaga raw ang takip ng buhok kaysa sa mismong buhay. Ang isang insidenteng iyon sana ay nagdulot ng galit sa buong mundo. Sana ay nagbunsod ng malawakang pagbabago. Sana ay naging turning point. Pero sa halip naging maliit na footnote lang ito na nakalimutan ng karamihan. At ang kalupitan ay hindi tumigil, lalo pa itong kumalat. Dahil ang pag-alis ng edukasyon at oportunidad sa trabaho ay bahagi lang ng bangungot. Mas malala pa ang pisikal na karahasan na nararanasan ng mga babae. Ang karahasang legal, tinatanggap ng estado at pinapayagan ng sistema. Isang bagay ito na halos hindi maintindihan ng maraming tao sa West. Taon-taon sa Iran, may humigit kumulang 375 hanggang 450 na babae ang pinapatay ng sarili nilang pamilya sa tinatawag na honor killings. Ibig sabihin mahigit 1 woman per day sinakal, sinaksak, binarel, binugbog, sinunog, ihinulog mula sa gusali. Ginawa ng mga ama, kapatid na lalaki, asawa, tito at pinsan dahil napagdesisyunan nilang may kahihiyan daw na nadala ang babae sa pamilya. Ano raw ang kahihiyan? Napakahaba ng listahan at napakawalang saysay. Tumanggi sa arranged marriage, humingi ng divorce, nakitang kasama sa publiko ang isang lalaking hindi niya kamag-anak sa dugo at dahil doon, itinuring siyang karapat-dapat mamatay. Kahit simpleng bagay lang din ay pwede nang ituring na kasalanan. Pagmamay-ari ng mobile phone, bawal pagpapahayag ng sariling opinyon, bawal din. At oo, kahit ang pagiging biktima ng rape o sexual assault. Sa maraming lugar, ang mismong biktima ang itinuturing na may kasalanan. Minsan, wala pang tunay na ginawa ang babae. Isang chismis lang, isang hinala, isang pakiramdam lang na lumabag siya sa linya. At ang mga gumawa ng krimen, malaya lang silang naglalakad. Sa Iran may malinaw pa ring provision sa batas na nagbibigay ng luwag sa mga honor killings. Kapag ang pumatay ay ang ama o lolo sa ama ng biktima, madalas ay ilang taon lang sa kulungan ang parusa, hindi buong kaso ng murder. Sa madaling salita, ginawang legal ng estado ang pagpatay sa babae na may basbas ng pamilya. Parang sinasabi ng batas sa bawat lalaki. Ang mga babaeng kamag-anak mo ay pag-aari mo at kung hindi ka nila mapasaya, may karapatan kang alisin sila. Mula nang magsimula ang mga protesta dahil kay Mahsa Amini noong 2022, ang bilang ng femicide sa Iran ay tumaas ng 60%. 85% ng mga biktima ay pinatay ng sarili nilang asawa. At habang nangyayari ito, ang Islamic Republic ay nagsasabing pinoprotektahan daw nila ang kababaihan. Pero ang mga batas nila mismo ang gumagawa ng sistemang halos walang parusa para sa hindi makatarungang trato sa kababaihan. Hindi rin malinis ang record ng Pakistan. Ang kilalang Hudud Ordinances na ipinatupad noong 1980 sa ilalim ng military leader na si Zia-ul Haq ay may isang mahigpit na patakaran. Kapag nagsumbong ang isang babae na siya ay nakaranas ng hindi makatarungang sitwasyon, kailangan niyang magpakita ng 4 na adult male Muslim eyewitnesses para patunayan ito. 4 na saksi sa sariling karanasan. Kapag hindi niya iyon nagawa, na halos imposibleng mangyari, siya pa ang pwedeng kasuhan ng hindi makatarungang akusasyon. Ang biktima ang nagdusa, ang gumawa ng mali ang nakalaya. Sa Yemen at sa ilang bahagi ng Arabian Peninsula, wala pa ring malinaw na minimum age para sa kasal. May mga batang babae na 8 o 9 na taon na ikinakasal sa mga lalaking 3, 4 o 5 beses na mas matanda sa kanila. Hindi pa handa ang katawan nila para sa responsibilidad ng pamilya. Hindi pa handa ang isip nila para pumayag sa kahit ano. Pero wala namang nagtatanong kung ano ang gusto nila. Hindi mahalaga ang opinyon nila. Hindi mahalaga ang pahintulot nila. Para sa sistema, transaksyon lang sila, hindi tao. At sa napakalawak na bahagi ng Islamic world, ang mismong mga batas ang naglalagay ng babae bilang mas mababa. Sa korte, ang testimony ng babae ay kalahati lang ng bigat ng testimony ng lalaki. Kalahati rin ang inheritance niya. Para bumiyahe, magtrabaho, magpakasal, magdivorce o magdesisyon para sa sarili niyang katawan, kailangan niya ng pahintulot ng lalaki. Hindi siya ganap na mamamayan. Isa lang siyang pag-aari na may buhay. Kaya ito ang tanong na dapat sagutin ng lahat ng nagtatanggol sa ganitong sistema. Ano ang mangyayari sa isang lipunan na natatakot ang sarili nitong mga ina? Pinipilit at pinipigilan ang sariling mga anak na babae at pinipigilan ang sariling mga kapatid. Ano ang mangyayari kapag ang kalahati ng populasyon ay nabubuhay sa takot araw-araw? Malupit pero malinaw ang sagot. Unti-unting nagiging mahina ang lipunang iyon. Hindi ito haka-haka, hindi ito opinyon ng West. Ito ay dokumentado, sinuri at napatunayan.
Ayon sa mga pag-aaral ng International Committee of the Red Cross, ng United Nations at ng maraming academic institutions, may direktang koneksyon ang gender inequality at ang pagiging hindi stable ng isang bansa. Paulit-ulit ang pattern. Habang mas grabe ang inequality, mas mataas ang tsansa ng internal conflict, political violence at tuluyang pagbagsak ng estado. Gumagana ang pattern na ito sa iba't ibang kontinente, iba't ibang kultura at iba't ibang panahon sa kasaysayan. Ang mga lipunang paulit-ulit na umaapi sa kababaihan ay mas nagiging diktatorial, mas korap, mas marahas at mas marupok. Mas hirap silang resolbahin ng problema ng mapayapa. Mas madalas silang napupunta sa civil war. Mas malapit sila sa pagbagsak. Ngayon tingnan mo ang mga bansang pinakamasama ang record pagdating sa karapatan ng kababaihan. Afghanistan, Yemen, Somalia, Syria, Sudan. Ngayon tingnan mo rin ang mga bansang pinakawasak ng digmaan, gutom, extremism at failure ng gobyerno. Pareho ang listahan. Hindi ito aksidente. Ito ay resulta. Kapag ang isang lipunan ay itinayo sa pang-aapi ng kalahati ng mga tao nito, parang nagtayo ka ng bahay sa buhangin. Unti-unti kang gumagawa ng pressure cooker ng galit, lungkot at kawalan ng pag-asa na balang araw sasabog. At kapag ang karahasan ay naging normal sa loob ng pamilya, kumakalat ito palabas sa komunidad, sa politika at sa buong lipunan. Pinatunayan ito ng Iran sa napakalakas na paraan simula noong September 2022 nang mamatay si Mahsa Amini sa isang detention center sa Tehran. Pinatay ng mga lalaking ang trabaho raw ay magpatupad ng moralidad. Dumating ang pagsabog ng mas mabilis at mas malakas kaysa sa inaasahan ng kahit sino. Sa loob lang ng ilang oras, sumiklab ang mga protesta sa Tehran. Sa loob ng ilang araw, kumalat ito sa napakaraming lungsod. May mga batang babae na tumayo sa ibabaw ng mga sasakyan at sinunog ang kanilang headscarf habang naghihiyawan ang mga tao. Nagmartsa ang mga estudyante sa loob ng mga university, sumisigaw ng woman life freedom. Nag-strike ang mga manggagawa. Nagsara ng tindahan ng mga shopkeeper bilang pakikiisa. Sa loob ng maraming buwan, hinarap ng Islamic Republic ang pinakamalaking hamon sa kapangyarihan nito mula pa noong 1979 na revolusyon na lumikha sa rehimen. Umabot ang mga protesta sa bawat probinsya, bawat antas ng lipunan, bawat ethnic group. Hindi ito maliit na kilusan. Isa itong pambansang pag-aalsa laban sa lahat ng kinakatawan ng rehimen. At ang naging tugon ng rehimen ay nagpakita kung ano talaga ito. Ayon sa UN Fact-Finding Mission on Iran, ang mga security forces ay pumatay ng hindi bababa sa 551 na protesters sa mga sumunod na buwan, kasama ang 49 na babae at 68 na bata. Gumamit sila ng assault rifles, shotguns at live ammunition laban sa mga sibilyan na walang armas. Inaresto nila ang mahigit 22,000 na tao. Sistematikong tinorture ang mga detainee sa paraang sobrang brutal para ilarawan ng detalyado. Ginahasa ang mga bilanggo, lalaki at babae bilang paraan ng pananakot at parusa. Pinatay nila sa publiko ang mga batang lalaki, ginawang bitayan ang mga crane bilang babala sa sinumang mag-iisip na lumaban. At kahit ganito, buhay pa rin ang diwa ng paglaban. Patuloy na naglalakad ang mga babae sa Iran nang walang takip sa ulo sa publiko, hinahamon ng morality police na pigilan sila. May mga lihim na network na nagpapalitan ng mga video ng paglaban. Unti-unting tumitindi ang international pressure. Kahit mabagal at hindi perpekto, nag-deploy ang rehimen ng facial recognition technology, AI surveillance systems, at isang mobile app na tinatawag na Nazer, na ibig sabihin ay overseer, na hinihikayat ang mga mamamayan na isumbong ang mga babaeng lumalabag sa dress code. Pero sa bawat babaeng inaaresto nila, may mas marami pang tumangging sumunod. Ginugol ng Islamic Republic ang 45 years sa pagbuo ng masalimuot na sistema ng pang-aapi sa kababaihan. Ngayon ang sistemang iyon mismo ang unti-unting sumisira sa Iran mula sa loob. Wala na ang tiwala, humihina na ang takot, at ang susunod na pagsabog ay hindi na tanong ng kung mangyayari, kundi kung kailan. Pero may isang bagay na hindi nakita ng mga hardliner, ng mga enforcer, ng morality police, at ng mga Taliban fighters. Ang mga babaeng pilit nilang pinatahimik, ang mga isipan na sinubukan nilang wasakin, ang mga espiritu na gusto nilang durugin. Lumalaban na sila at nananalo sila. Sa Afghanistan, sa kabila ng ganap na pagbabawal ng Taliban sa edukasyon ng kababaihan, kumalat ang mga lihim na paaralan sa buong bansa na parang apoy.
May mga matatapang na babae na handang ikulong, torturin o patayin para lang turuan ang mga batang babae ng palihim. Sa mga basement, sa likod ng mga kwarto, sa likod ng mga nakasarang pinto, may mga bantay sa labas. Alam nila kung ano ang mangyayari kapag nahuli sila. Pero ginagawa pa rin nila. Dahil alam nila ang isang bagay na hinding-hindi maiintindihan ng Taliban. Hindi mo kayang patayin ang isang ideya sa pamamagitan ng pagsunog ng libro. Sa Iran, ang bagong henerasyon ng kababaihan ay simpleng tumatanggi na sumunod. Nagpo-post sila ng mga video na naglalakad sa mga mall ng walang hijab. Sumasayaw sila sa mga pampublikong plaza. Nag-oorganisa, nag-uugnayan at nagtutulungan sa pamamagitan ng encrypted apps na hindi kayang kontrolin ng rehimen. Sa bawat pag-aresto, may bagong martir. Sa bawat crackdown, may bagong sasali sa laban. At posible pala ang tunay na reforma kahit sa mga lugar na dati ay mukhang walang pag-asa. Sa Morocco, ganap na binago ang family code noong 2004, ginawang ganap na mamamayan ang kababaihan. May karapatang humiling ng divorce, mag-alaga ng anak at magmana ng patas. Sa Saudi Arabia naganap ang pagbabago na kung iisipin noong 15 years na ang nakalipas, parang imposible. Ngayon ang mga babae ron ay nagmamaneho sa bukas na highway, umaattend ng concerts at sporting events, namumuno ng malalaking negosyo, naglalakbay sa ibang bansa ng walang pahintulot ng lalaki at naglalakad sa publiko ng walang guardian sa likod. Hindi pa tapos ang pagbabago, hindi pa ito sapat na mabilis at sa maraming lugar hindi pa nga nagsisimula. Pero may isang malinaw na patunay. Posible ang progreso. Hindi magkaaway ang Islam at ang karapatan ng kababaihan. Pinapatunayan ito ng milyon-milyong Muslim sa buong mundo araw-araw sa paraan ng pamumuhay nila, sa pagpapalaki ng kanilang mga anak at sa pagtrato sa bawat kalahati ng sangkatauhan bilang kapantay na tao. Ang tanong ay hindi kung posible ang reforma. Ang tanong ay kung magbabago ba ang mga rehimen bago sila tuluyang gumuho, kasama ang milyon-milyong inosenteng buhay. Dahil malinaw ito, darating ang pagbagsak sa mga ayaw magbago. Walang bansa sa kasaysayan ang naging dakila habang dinudurog ang kalahati ng mga tao nito. Walang imperyo ang tumagal sa pakikidigma laban sa sarili nitong mga ina. Walang sibilisasyon ang umunlad sa pagtuturo sa mga anak na lalaki na walang halaga ang mga anak na babae. Hindi palaging dumarating ang pagbagsak ng isang bansa sa pamamagitan ng dayuhang pananakop, krisis sa ekonomiya o natural na sakuna. Minsan nagsisimula ang pagkabulok sa loob. Minsan ang lason ay galing sa sariling lider, sa sariling batas, sa baluktot na interpretasyon ng pananampalataya at tradisyon. Minsan dahan-dahan ang pagbagsak, henerasyon kada henerasyon, habang sinasayang ang potensyal. Winawasak ang talento at tumatakas ang pinakamatalino patungo sa mga lugar na pinapayagan silang mag-isip. At yun mismo ang nangyayari ngayon sa malaking bahagi ng Islamic world. Hindi pinili ni Mahsa Amini na maging simbolo. Isa lang siyang 22-year-old na Kurdish woman na bumibisita sa kamag-anak sa Tehran. Gusto lang niyang mamuhay ng normal. Pero sinabi ng morality police na maliraw ng kaunti ang suot niyang headscarf. 3 araw matapos iyon, patay na siya. At ang pangalan niya ay naging sigaw ng milyon-milyon. Inilantad ng kanyang pagkamatay ang matagal nang alam ng marami pero ayaw makita ng mundo. Ang sistemang nagsasabing pinoprotektahan nito ang mga Islamic society ay siya mismong sumisira sa kanila. Ang pang-aabuso sa kababaihan ay hindi maliit na issue, hindi kakaibang kultura at hindi problema ng iba. Ito ang lamat sa puso ng isang sibilisasyon at araw-araw lalo itong lumalaki. Kaya ito ang tanong na kailangang sagutin ng lahat. Bawat gobyerno, bawat religious leader, bawat pamilya, bawat individual. Pipiliin ba ng Islamic world ang pagsasama o ang sariling pagkalipol? Yayakapin ba nito ang kababaihan, palalayain ang kanilang potensyal at bubuo ng kinabukasang karapat-dapat mabuhay? O patuloy ba nitong ililibing ang sarili, isang pinatahimik na boses sa bawat pagkakataon hanggang sa wala nang matirang maililigtas? Umiikot na ang orasan, tumitindi ang pressure, at kapag naisulat na ang kasaysayan ng panahong ito, iisa lang ang mahalaga, kung sino ang nanaig.